Magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama, at welcome po sa ating online Bible study sa gabing ito. Ito po muli ang inyong kasama na makakadaupang sa oras pong ito, Brother Roland de la Paz, at nawa ang patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon ay siyang sumaatin at ganun din ang makalangit na pangunawa ang ipagkaloob sa atin. At ating welcome ang ating mga kasama sa Zoom at sa Facebook Live at sa lahat po ng makakapanood nitong ating presentation sa gabing ito sa ating pong YouTube channel. At kung gusto niyo pong ito pong i-share for public sharing po lahat ng mga videos po natin doon at upang ito rin po ay ating may bahagi sa ating mga kaibigan, kapatid, mga kakilala na interesado po sa mga salita ng ating Panginoon maging sa kalusugan. At sa oras pong ito ay aking inihiling na tayo po'y sama-sama sa isang panalangin. Ama naming banal na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, kami lumalapit sa inyong luklukan ng trono at ng iyong awa upang kami po ay mag-aral ng iyong mga salita at ganun din po, Diyos, ay upang aming dagdagan ang aming kaalaman sa kalusugan maging sa inyong pong kalooban. Lalo higit, O Diyos, nawa ito'y aming maisa kabuhayan, magamit din po namin bilang isang gabay sa aming buhay, mga pangaraw-araw, habang kami po ay naglalakad patungo sa makalangit na kanaan na inyong inihanda sa lahat po ng mga hinirang. At nawa inyong dinggin ang aming dalangin, linisin po kami sa dugo ng aming Panginoong Hesus, alang-alang po sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoon. Amen. At sa muli po ay welcome po sa ating online Bible study at tayo po ngayon ay mag-uumpisa na at nawa ang bawat isa rin po ay handa na. So tayo po ay nasa Temperance Series sa mga nakalipas na araw at tayo ngayon po ay nasa topic 237 ng ating online Bible study at ang serya po ng temperance or ng pagpipigil ay nandito po tayo sa topic na nutrition. Sa mga nakalipas na araw, tayo po ay nag-aral tungkol po sa pagpipigil nga na ito po ang huling bunga ng banal na espiritu sang-ayon sa Galatia 5:23 at nagpag-aralan na natin kung ano po yung epekto ng caffeine, ng benefits of ng tubig, ng exercise, ng sunlight, fresh air, at marami pang iba. So ngayon po ay tingnan naman natin yung tinatawag na pagkain o tamang pagkain para naman ay malaman din natin kung ano ito ang maitutulong sa ating sarili. At lalo higit sa ating pananampalataya. Kung ating pong pag-aaralan ang banal na kasulatan, ay makikita natin maging ang Panginoon meron siyang dinisenyong pagkain para sa atin. Ito po ay kinukumpara sa isang sasakyan. Kung ang sasakyan mo, ang kanyang tinatawag na fuel ay premium at pagkatapos kakargahan mo ito ng tinatawag na kerosene o kaya po ay diesel, ay maaring masira po ang makina ng sasakyan sa mga darating na oras. So ang tao ay ganito rin po ang maaring nating masabi o may kumpara. Kaya nga po napakaganda na matutunan po natin kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan maging ang turo po ng aghamo ng siyensya. So ito pong nakikita natin ay mga litrato ng iba't ibang mga prutas at gulay na ito po ang nilalang ng Diyos at sang-ayon po sa kulay ng prutas o ng gulay, yan din po ay merong kahulugan kung ano ang sustansya, vitamins o minerals, kaya po ang tinatawag na organs of the systems of the body na makikinabang sa iba't ibang mga prutas o gulay. Kaya pag berde, ito po ay sa paglago or growth. At kapag naman po ay yellow or orange, usually po ay ito ay para sa mata. Pag pula po yan, usually ay kadalasan ay dugo din. At bagamat ay may mga dark green leafy vegetables na pwede rin sa ating dugo o yung carrots o yung orange ay maaari din pong makapagbigay. So meron pong layunin ng Diyos, bakit ganyan po ang paglalang niya sa iba't ibang mga prutas at gulay na kanyang ibinigay sa tao upang siya po ay mabuhay ng mahaba. So tayo po dadako
sa Genesis chapter 1 verse 29. Ang sabi po ng Bible, and God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree, to you it shall be as meat. Or ito po sinabi po ng meat na ito, ay siyempre hindi po ito karne. No, ibig sabihin, ito original form po na sa Hebrew o sa Aramaic, ito pong meat na ito ay yung translation o transliteration po niya actually ay ito po ay ang oklo na ibig sabihin ay food. Kaya po ayan nakita nyo nasa ating talata na tinutukoy ng ating Diyos na ito ay inyong makakain. No? So, tingnan natin ang sinasabi sa Exodus chapter 15 verse 26. At ito po yung panahon na ang kanyang bayan ay nasa ilalim po ng pagkaalipin doon po sa Ehipsyo. Sila po ay under the bondage sa Egypt. So, ang sabi po ng Bible, Exodus 15:26, and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all these statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. So, ang Diyos ay pag-ibig, alam po natin yan. At ang gusto niya nga, ang lahat ay maligtas. Ang kanyang bugtong na anak ay binigay niya sa sangkatauhan bilang pagtubos sa ating kasalanan upang tayo magkaroon pa ng isa pang palugit na tayo ay maligtas. Baka isipin natin, bakit naman pinaparusahan ng Diyos ang mga Ehipsyo or mga Egyptians? At alam natin sa kasaysayan, ang napakatigas ng puso ni Faraon. At hindi niya kinilala ang Diyos na manlalalang. Hindi ko kilala ang iyong Diyos, sabi niya po kay Aaron at kay Moses. So hindi niya raw palalayain ang bayan ng Diyos. Sa una po, ang gusto lang ng Panginoon, 3 araw. Ilang araw lang para makapagsamba sila sa ilang at makilala nila muli ang ating Diyos. Subalit sa pagmamatigas naman ni Faraon, ay inabuti po ng ating Diyos na sila po ay layo sa Egypt, ilabas sa Egypt. Kaya nga ito ang Exodus na ibig sabihin ay paglabas sa Ehipsyo. Kaya sa pagkaalipin din, so sa panahon natin ngayon, itong Egypt po ay simbolo po ng sanlibutan at ang bayan ng Diyos o yung Israel o kaya ay mga Hebrews, ito po ay tumutukoy sa mga mananampalataya. Kaya ang gusto ng ating Panginoon upang di tayo magkasakit, sa sakit ng sangkatauhan sa panahon po natin ngayon, dulot ng kasalanan at paglabag, pagsalangsang sa kanyang likas na kautusan, maging sa 10 kautusan, ay susundin po natin ang instruction na ito para hindi po tayo magkasakit katulad ng mga sakit ng sanlibutan. Bagamat hindi lahat tayo ay ligtas sa karamdaman na katulad ng ginawa ng kaaway kay Job, mula bumbuna ng talampakan ay siya inigyan ng sakit o mga pigsa, boils. At ganoon din ay pinahirapan niya rin si Pablo at marami pang iba. Subalit, ang Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat, at ito ang kanyang sinasabi, kung tayo susunod sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga palatuntunan, pakinggan ang kanyang tinig, ay wala po tayong sakit na maaring dumapo sa atin na katulad ng sakit ng sanlibutan. So, ngayon po ay pinag-usapan natin ang nutrition bilang kabahagi po o yung tinatawag na one of the episodes of our series na Temperance Series. So, pag-usapan natin ang mga pagkain na binigay ng ating Diyos sa sangkatauhan. At ganun din, kung ano yung hindi niya pinapahintulutan. Meron din po tayong topic sa tinatawag nating YouTube channel, yung Health in the Bible, at kung paano po iba't ibang panahon ay binigay ng ating Diyos ang iba't ibang disenyo sa iba't ibang panahon para sa ikabubuti po ng tao. Pwede niyo pong tunghayan yon, Health in the Bible. Vegetarianism in the Bible. No? So ngayon ay fruits ang sabi po dito, ang nuts, vegetables sa Genesis chapter 3 verse 18 na nagkasala si Adan at si Eva, pinahintulutan po niya na kumain po ng vegetable. Pero sa una, fruit-bearing trees. No po? So mga butil. Kaya makikita po natin, yan po ang disenyo ng Diyos kapag siya ang nag-design sa Genesis chapter 1 verse 31, and God saw and behold, God saw what He created was very good. Kaya yan po, very good ang lahat po ng nilalang ng ating Diyos, maging ang disenyo po na ito
sa pagkain po ng tao. No? So tuloy po tayo. Food characteristics for best health. So iba't ibang mga katangian ng mga pagkain para sa pag sinabing best health or optimum health, ito po yung pinakamabuti. So yung anong kailangan natin kainin? High in vitamins and minerals. Fiber, phytochemicals, adequate in protein, low in total fat and saturated fat, and salt and cholesterol. So yan po ang sa panahon natin ngayon. Bagamat sa unang disenyo, nung hindi pa nagkasala si Adan at si Eva, ay hindi po nagluluto, puro raw ang kinakain. At alalahanin natin sa buhay, no, ni Adan ay 930 years po. No, Genesis chapter 5, no, makikita po natin 930 years po siyang nabuhay. So, ito po sa panahon natin ngayon, bagamat tayo nagluluto na, kaya nga the more we eat raw fruits or vegetables ay much better kasi yun nga ang disenyo ng ating Panginoon. Kung tayo naman ay may mga mabigat na mga gawain, trabaho, kailangan din natin ng carbohydrates. Pero siyempre, depende po yan sa edad. Kaya nga sabi po dito, food characteristics for best health. Yan. Consider din po natin yung edad ng tao. Siyempre, kung sanggol ay hindi yan makukuha. Kaya nga sabi ng Bible, ang sanggol ay gatas ang pinapainom mo, pinapakain sa kanya. Pag naman ikaw ay nagmamature na ay nagiging solid na, semi-solid, from semi-solid to solid hanggang sa, yan nga po ang advice sa ating ngayon. Kaya high in vitamins and minerals, tinatawag nating glow foods, fiber, phytochemicals, at ito po ay mga sangkap na makikita lang po sa tinatawag na plant-based na pagkain. Siyempre, pag merong tinatawag na saturated fat, ayan po ay makikita natin, yan, siyempre sa coconut oil. Pero kung yan po ay virgin coconut oil, mild chain fatty acid, madali po siyang malusaw. So, ang saturated fat, siyempre, mostly makikita po yan sa animal na fat. So, makikita po yan sa animal-based na pagkain. And then, characteristics of food of animal origin. Yan po. Ano ba'y katangian ng mga pagkain na galing po sa mga hayop? At yan po, it contains protein, meron po siyang protina, and then deficient, kulang po siya sa fiber, phytochemicals, vitamins and minerals, high in total fat and saturated fat, at high in cholesterol. So ito po ay ang sang-ayon sa mga dalubhasa. At ito rin naman po ang pagkain ngayon ng sangkatauhan. Pero sa Bible, at ganun din, sa agham, sila'y nagsasabi na nagkakaisa na ang pagkain na mabuti sa tao ay prutas, gulay at butil. Ang Bible ay nagsasabi din po na gano'n. Kaya tungayan po natin, dagdagan pa natin ang ating pag-aaral at kaalaman upang lalo po nating maunawaan kung bakit dinisenyo ng ating Diyos. The best design ay fruits, grains, and seeds, at eventually, nang nagkasala si Adan at si Eva, dinagdagan niya po ito ng gulay. So, siyempre, ang beverage, of course, the best beverage is water. So, ngayon, when fruits are eaten in abundance, there is no need for medicine. Sabi po ng isang tanyag na pinatawag na doctor, alam po natin, the father of modern medicine is Hippocrates, and sabi po, your food will be your medicine will be your food. Kaya, ito po, fruit is the best and most natural source of vitamins, minerals, and fiber, that's the most helpful. At yun po sinasabi, siyempre, ay nandiyan na nga, no? Ang first hand na vitamins and minerals. Pero ang tao gusto niya ay second hand. Kaya bakit nga malakas ang kalabaw? Ano ba kinakain niya? Hindi naman chicken joy, hindi naman lechon baka, hindi lechon manok, o kaya po yung lechon na baboy, hindi naman po. Hindi siya kumakain ng kapwa niya hayop, pero bakit malakas? Kasi ang kinakain niya nga ay yung best design ng ating Panginoon. Ito po, isa rin po siyang herbivore, kaya kinakain niya po yung herbs. So, sang-ayon po dito sa ating pinag-usapan, there is an old proverb that says, where the sun shines in, the doctor stays away. Kaya ito po isa naman na pag-aralan na rin natin ang sunlight. So kung saan daw po na sumisikat ang araw, yung araw, ang doktor daw po ay umaalis. Sa mga tweed ay nagiging healthy ang tao kapag siya ay nasisikatan ng araw. Today, there are so many studies demonstrating the
healing power of fruits that we could say when fruit is eaten in abundance, there is no need for medicine. No? So, ang nagbibigay po na lakas sa tao, yun nga po yung temperance series po ito, yung New Start, nutrition, ito nga po yung topic natin ngayon, exercise, water, or yung pong clean water of course, and then po ay yung sunlight, and then yung temperance, and then yung pong air or fresh air, rest, o kaya sleep, o kaya po yung pamamahinga, and then we have T, the trust in God. So ito po ang sinasabi po ng ating topic ngayon, not nutrition. The healing power of vegetables. Vegetables rich in phytochemicals. Ito pong phytochemicals, ayun po, meron siyang anti-cancer properties. So, lalo na po itong nakikita nyo sa picture na ito, yung pong red, yellow, and green bell pepper, yan po, napakataas po sa antioxidant. Antioxidant is mainly composed of vitamins A, C, and E, na ito po ay magbibigay ng malakas na immune system sa atin upang malabanan ng iba't ibang mga naglipa ng mga bacteria, virus, fungus, at marami pang iba. So, makita natin po dito, bitter gourd, siyempre ito po yung ampalaya, ay mabuti po ito sa diabetes, maliban sa mataas po ang content niya sa iron o magbibigay sa atin ng magandang dugo. And celery, high blood pressure, maganda po siya sa high blood pressure. Ang beetroot, ito po ay mabuti sa mga anemic, kaya nga yung kulay na sinasabi ko kanina, pag ininom mo yung beetroot, lalabas po yan talaga, ay yung kulay, halos pareho, na ibig sabihin, dumaan sa lahat ng ating sistema. And then, pineapple, para po sa mga mahihinaang baga o sa sipon or coughing, yan, o ubo. And then garlic, ito po ang primary na antibiotic na kinikilala, natural antibiotic ng lahat po ng mga tao. Garlic, yung pong onion at yung lemon or calamansi, yan po ang mga pangunahing mga antibacterial, anti-fungus, antiviral, o kaya po ay antibiotic. No? Spinach rich in iron and calcium at marami pang iba. So yun po ang mga iilan po sa makukuha nating healing power o kaya kagamutan sa iba't ibang mga gulay. So the helpful benefits of grains, sa mga butil naman. Grains and legumes not only provide carbohydrates and calories, they are also a good source of protein, vitamins, and minerals. Minsan sabi na, di ako kakain ng beans, di ako kakain ng mani, di ako kakain ng mga ganito kasi mataas ang uric acid ko. Ang sabi po ng mga pag-aaral ay mas mataas po ang uric acid ng mga hayop o animal-based na pagkain kaysa po sa plant-based na pagkain. Dahil ito nga po ang original na binigay na pagkain ng ating Panginoon. Kaya po makikita natin pag kumain po tayo ng mga natural food, kapag meron pong tinatawag po na pananakit ng mga kasukasuhan, kasi po dalawang sources po ang purines. Ang purines na galing po sa mga grains and legumes at yung purines na galing sa hayop, mas mataas po yung uric acid po ng purines na galing sa hayop. At ang sa pagkain mo katulad ng munggo, meron tao na hindi kumakain ng munggo at kumakain ng mga beans dahil daw mataas ang uric acid, pero kumakain naman po ng plant-based, animal-based na protina, no, katulad ng mga hayop, pork o kaya po ay beef at marami pang iba. Pero ay napatunayan, kapag pala kumain ka ng mga ganito grains and legumes, kailangan yung simpleng luto. Pero yun nga ang problema, minsan ang nangyayari, yung munggo, pag niluto, ang daming mga sahog na hayop o isda o kaya po igigisa pa yan sa mantika, pilit na pinapasarap yung panlasa, pero lahat po yun ay magbibigay din po ng iba't ibang combination ng yung dagdag po na purines. At kung sakali man makakain pa tayo ng ganito at nag-react po na meron tayong mga joint pains, ay nangangahulugan po na marami na tayong nakaing protina, lalo na po kung animal based po ang kinain nating protina, na ibig sabihin nagbibigay ng hudyat na bawasan natin ang protein. Ang protein po ito ay tinatawag na grow food. Kaya kung hindi na tayo tumatangkad, hindi na tayo lumalaki, dahil nandiyan na tayo sa edad na adult, ay kailangan pong bawasan natin ang intake po natin
protina. So usually kung si Dr. Carlos Kotzel po ang pakinggan natin ng advice, isa pong German naturalist doctor na umabot po ang buhay niya ng almost 90 years old, more or less 90 years old, ay ang sinasabi niya ay mas makakainam nga, no? Kung ang ating mga pagkain ay ating binabantayan din at yung ating mga protina na intake natin ay bawasan natin sa 100 grams per day kapag ikaw ay adult na. Pero ang tao ngayon, masyadong mataas ang intake ng protein, lalo na kapag merong buffet o kaya isang tao kakainin niya buong lechon manok, ay napakataas po ng protein content noon. Kaya po nabibigatan yung ating mga kidneys at yan nga, ang response, ang reaction kapag kumain tayo ng mga grains at mga tinatawag po na legumes at nagkaroon po ng reaction, ibig sabihin sumobra na po tayo. So ibig sabihin babaan po natin. Pero subukan niyo po kumain lang ng isang tasa na munggo, nilutong munggo, lalo na kung ito po hindi ginisa sa mantika, pinakulo lang. Ayan po yung sapat na sa isang araw na tayo makakain din po ng protina. So yung legumes is rich in lysine, contains 2 to 3 times more iron than meat. Yeah? Vitamin B1, vitamins B1, B2, niacin, folates for functioning of nervous system, and grains which is rich in methionine. So yun po ang benefits po ng mga grains. So patuloy po tayo, the health benefits of nuts and seeds. Nuts reduce LDL or kaya po yung low density lipoprotein or bad cholesterol, increase HDL or good cholesterol, high density lipoprotein, and protect against arteriosclerosis o yung pong pagbara ng ating mga ugat o mga arteries dahil po sa mga fatty foods na dumidikit sa kanyang wall, na lumiliit po ang daluyan ng dugo, kaya magpapump po ng magpapump ng puso para may distribute po ang dugo, kaya tataas ang blood pressure, at eventually, lulutong po yung ugat na yun, magra-rupture po. So the protein in nuts are quite complete, deficient in lysine and methionine. No? And both are rich in magnesium and phosphorus na ito po ay kailangan na natin sa araw-araw. No po? So ito yung tinatawag din na po ng mga essential minerals na kinakailangan na wala sa katawan at ito ay kailangan nating kainin para ibig sabihin, makuha natin sa pagkain. So, which meal would you choose to eat for health? So, ano daw po ang pagkain na pipiliin natin para sa kalusugan? So, tayo ay pinapayuhan din ng Bible o maging ng mga dalubhasa sa kalusugan ay live to eat, hindi ito eat to live, hindi live to eat. Ikaw ay kumain upang mabuhay, hindi ka nabubuhay para kumain. So, ano po yung quantity at quality ng pagkain, yan ay mahalaga din. Hindi po yung palaging busog ng nakukuha natin o kaya yung taste o sarap na nakukuha natin. Dahil ito po yung craving ng ating appetite, ng ating sarili. Alam natin, ang ating unang mga magulang, they were created holy according to the image of God. God provided everything for their subsistence and yet they fell po. No? Sila ay nahulog. They fell into the temptation of appetite, sa panlasa po. And then si Jesus Christ, after 40 days of fasting, He was tempted like as we are in all points. Lalo na po sa point of appetite. Pero siya po ay nanagumpay. Na sinabi ni Satanas ay nanag-anyong anghel, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, ay gawin mo ang bato na ito ng tinapay. So 40 days hindi kumakain, tinukso po siya sa pagkain. Ang sabi po ng ating Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Matthew chapter 4, verse 4. Kaya kailangan tingnan natin kung ano yung makukuha natin sa pagkain natin kinakain. Hindi dahil gusto natin, hindi kasi masarap. Hindi po lahat ng masarap sa panlasa natin ay magbibigay ng kalusugan. Fatty foods, as high in sugar foods, yung milk and sugar in combination in large quantity, yan po. Siyempre, pag masustansya, halos ayaw ng mga tao dahil daw sa lasa. Katulad ng ampalaya, mapait daw. Pero kung tutuusin ang tanong, alin ang masustansya, ampalaya o ice cream? Siyempre, ang ampalaya. Pero anong pipiliin ng tao, ampalaya o ice cream? Okay, 99.9% pipiliin na lang ice cream. Meron ba tayong sustansya makukuha sa ice cream? So yun po, compared so bitter gourd o kaya po sa ampalaya. So yun po isang pagpapaliwanag na kailangan piliin natin yung quality at quantity
na magbibigay sa atin ng kalusugan. So comparison between two dishes or meals. Meat-based meal on your left and vegetable-based meal on your right. So ang meat-based meal, French fried potatoes, meron po siyang tinatawag na, ay kakategorize natin na 100 grams, no? Pero ito po ay sabihin natin yung pong fats, you know? And then beef steak 150 grams, ang lettuce 20 grams, siyempre yan po yung natural fats or oil, onion 20 grams, and then tomato ay 50 grams. So dito po sa vegetable-based meal, actually po ay kulang yung space, kaya sinama na po natin dito, ay common beans 100 grams, so ay sprouts 30 grams, whole grain rice 50 grams, carrot 100 grams, tofu 50 grams, broccoli 50 grams, tomato 100 grams. So kung tutuusin po, kung ang titingnan po natin ay ang kanilang grams in quantity, siyempre po pag niluto mo yung French fries, ito po ay deep fry at maraming mantika, no? Compared po sa mga katulad po ng common beans, siyempre hindi mo naman pipirito yan, pero kung makukuha mo po yung protein, no? Makukuha rin mo yung fiber. So ito po yung comparison lamang. So tayo po yung magpatuloy. So meat-based meal and then vegetable meal in tabulation, makikita po natin dito, protein in grams, meat-based meal 35.3, and then vegetable-based meal ay 35.6. So mas mataas po kung protein ng vegetable, no? Carbohydrates in grams 38.6, and then 94.9 naman sa vegetable o plant-based meal. Total fat in milligrams 20.6 po sa meat-based or animal-based na meal. And then 5.34, napakababa po ng plant-based or vegetable meal. Saturated fat, which is actually a solid at room temperature, ito po yung sumesebo, ay 6.29 sa animal o meat-based. And then 0.92 lamang po sa vegetable-based meal. Ang fiber in grams po sa mga hayop ay 4.43, whereas sa vegetable-based ay 13.5, ay napakataas. Malalaanin natin ng fiber, ito po yung naglilinis ng ating digestive system, no? And then cholesterol in milligrams 129 po dito sa meat-based meal, whereas dito po sa vegetable-based meal 0. So siyempre cholesterol o bad cholesterol, hindi natin kailangan yan. Calories, ayan po, 498 sa meat-based meal, ay 540 naman po dito sa vegetable-based meal. So ito po yung comparison para maging balance yung ating pag-aaral. Length of life before the flood. Gaano ka ba ang buhay ng tao bago po nagkaroon ng dilubyo o baha nung panahon po ni Noah? So 9 generations before the flood. Bago po sa pagbaha o sa dilubyo, merong 9 na salinlaki. Ang pangalan, ayan po, Adan ay 930. Ang age, Seth, 912. Enos, 905. Cainan, 110. Mahalalel, 895. Jared, 962. Methuselah, 969, siya po ang pinakamatandang tao recorded in the Bible. So Lamech, 777, si Noah, 950 years. Mas mahaba pa ang buhay niya kay Adan. And then the average is 912 years old, o 912 years. So 10 generations after the flood, pagkatapos po ng baha o ng delubyo ng panahon ni Noah. Shem, 600, Arphaxad, 438, Salad, 433, Eber, 464, Peleg, 239, Reu, 239 din, Serug is 230, and Nahor is 148, Terah is 205, and Abraham is 175. Yan po, ang average is 317 years. Kung kukumpara natin si Abraham at kay Methuselah, which is 969 years, ang kanilang diet ay hindi pareho. Alam natin ay after the flood, kumain po sila ng clean animals based on Genesis chapter 9 verses 3 and 4. Pero umiksi ang buhay ng tao compared to the generations preceding the flood, bago po sa baha. So si Albert Schweitzer, sa po siyang physician and winner of the Nobel Prize for Peace in 1875 hanggang 1965 ang buhay niya. Ang sabi niya, I am conscious of the fact that eating meat does not harmonize with the greatest wisdom.
yan po talagang sinabi po niya yan na sa kanyang pangunawa, ang pagkain daw po ng lamangkati ay hindi po yan sumasang-ayon sa pinakadakilang tinatawag po na kapantasan or wisdom. So what's wrong with eating meat? Bakit? Yan naman, napakasarap pa naman yan. Ano po? Ano bang mali? O kaya ano ba ang problema sa pagkain ng tinatawag na lamangkati na bagamat alam natin sa pasimula nilalang ng Diyos ang tao at binigyan niya ng tamang pagkain at napakahabang buhay at ngayon ay nung pahintulutan niya kumain ng lamangkati, kung babasahin Genesis chapter 6, is the purpose of God in giving animal-based food. It is because of the sinfulness of man even in his youth. Maging sa kanyang kabataan ay masama na o makasalanan na. Masama na ang kaisipan ng tao. Kaya isang reason, binigyan niya ng panibagong disenyo. So, pwede niyo tungayan po yung Health in the Bible, no? Sa ating YouTube channel. So, excess of, ito po yung dahilan. Bakit po? Anong problema sa meat na pagkain? Excess of saturated fatty acids and cholesterol. Pag sinabi nga saturated, ito po yung solid at room temperature, ito po yung bumabara sa mga ugat natin. Ito po yung problema sa pagkain ng lamangkati. Carcinogenic substances. Pag sinabi pong carcinogenic, nakaka-cancer po siya. And then, did you know that 1 kilo of grilled beef steak has as much benzopyrene, a cancer-causing agent, as 600 cigarettes or 600 sticks of cigarettes, no? Kaya kung titingnan po natin itong mga research ng mga dalubhasa, kumain ka ng 1 kilo na baka na tinatawag na inihaw, grilled beef steak, ay ito po ay, ang sabi po dito, pareho yung benzopyrene o cancer-causing agent ng nagsigarilyo ka ng 600 na stick. Yun po, no? Ito po actually ay madalas nyo makita siguro kung kayo po ay nagre-research. Ito nga po sinasabi. So ito po ay sang-ayon sa Texas Report on Biology and Medicine po, ni Rigdon, Neil, Mack at Jay. So leukemia in mice fed benzopyrene. So pag sinabing leukemia, cancer of the blood. So methylcholanthrin, another cancer-causing agent. So maliban sa benzopyrene, merong methylcholanthrin. Ano po yung methylcholanthrin? Pag inihaw mo yung isda, inihaw mo yung karne, yung black na tinatawag na guhit doon, yun po. Dahil nga sa sobrang init, at nagsunog-sunog na ang niluluto mo, dahil yan naman ang gusto nila, well done. Yung iba gusto nila well done o medium rare. Yung iba naman ay hindi luto. Pero ito po ay methylcholanthrin, benzopyrene. Nakikita po yan sa pag-ihaw ng mga lamangkati. So this substance is formed when meat is heated to high temperature as it is fried or grilled. Kung ito man ay pinirito, kung ito man ay inihaw, yan po ang nagiging resulta. Itong methylcholanthrin. When methylcholanthrin is given in large quantities to laboratory animals, they develop cancer. Yan po ang resulta ng pagre-research. So ngayon, dadako tayo dun sa medium rare o kaya raw. Rare or raw meat does not contain carcinogenic heterocyclic amines and benzopyrene. But, pathogenic bacteria such as Salmonella and the deadly E. coli or Escherichia coli o 15787 commonly develop on it. Pag hindi mo naman niluto, wala nga po tinatawag na benzopyrene at tinatawag na methylcholanthrin. Pero yung mga bakterya katulad ng Salmonella at E. coli ay nandiyan. Maliban po doon ay marami pang makikita, lalo na kung sisilipin mo yan under the aid of microscope. So tingnan natin. Pathogenic germs may be eliminated from well-done meat, but other substances that form are possibly carcinogenic. Yun nga po, methylcholanthrin at benzopyrene. So heterocyclic amines. Aromatic hydrocarbons such as benzopyrene that is also found in tobacco smoke. Nitrosamines formed spontaneously by the action of heat on the meat that have previously treated with nitrites such as ham, sausage, and others. So the more well-done meat is, the fewer germs it contains, but the higher its cancer risk. Kaya pag sumobra sa luto, pag niluto mo naman, wala na nga daw po mga bacteria, fewer germs, konti, pero mas mataas ang risk sa cancer. Pag naman hindi mo niluto, mga bacteria naman po ang
Kaya sa mga tweet, kung iisipin mabuti, ito ba ang kalooban o ito ba ang gusto ng Panginoon na pakainin niya ng mga nakakasakit na mga uh, sangkap, substances, no? Sa pagkain, siyempre po ay hindi. Kaya other problems with meat eating, growth hormones, antibiotics, toxins of the animal, beta-adrenergic agonists, extremely potent drugs that stimulate the animal autonomic nervous system, causing it to use up fat reserves, and too high in protein content. So ang mga animals po ngayon, at simple lang po isipin, ang manok na lang, yung dati 45 days nga po noon, ngayon ay parang bumaba na 21 days na lang po, ina-harvest na nila. Pag sisiw po yan, papainumin nila siyempre ng antibiotic para malakas ang resistance, para hindi magkasipon. Ano po? Pagkatapos, pakakainin sila ng mga starter, growing mass, layer, depende po kung ano nila, ang pagiging klase ng manok. Siyempre, pag layer para sa mga nangingitlog. And then at the same time, patuloy pa rin sila umiinom ng mga tubig na merong antibiotics, kaya meron pong antibiotics. At meron din pong growth hormones in few days, yung dating 45 days ay pwede na nilang i-harvest po in 21 days. At yung kung ano po yung mga toxins or waste o kaya po ay bacteria ng animal, siyempre nakakain po natin. Meron pa namang heat-loving bacteria, abang sila iniinit mo ay parang nakikiliti lang ng bacteria, heat-loving nga po. So, yan po ang sinasabi, and then too much protein. So, sa Leviticus chapter 7 verse 23, do not eat the fat of cattle, sheep, or goats. So, kung ika-categorize po natin ng animals, sa Leviticus chapter 11, merong clean animals, merong unclean animals. Yung clean animals, di ko na po babasahin lahat po yan, mamaya konti lang, ay katulad po ng cattle, baka, no? At ang sheep o tupa or goats o mga kambing, malinis na hayop po yan sang-ayon sa Bible. Nung panahon na pinaintulutan ng Diyos na kumain siya ng hayop, pero umiksi po ang buhay, no? And then you must not eat the blood, pour it out on the ground like water. Sa Deuteronomy chapter 12 verse 16. Sa Genesis chapter 9 verse 4, ganun din ang sinasabi ng Panginoon dahil nga ang dugo is a symbol of life. Kaya ang tao ngayon, pag nagkasakit ka, punta ka sa emergency room, ano pong kukunin sa iyo? Unang-una, para malaman kung anong sakit mo, ay dugo. Kaya kung ang hayop ay sakitin o maraming sakit, tapos ay hindi mo pinalabas ang dugo, siyempre, makakain mo lahat po yung sakit na yon. So, yan po sinasabi po ng Bible. So, maliban po doon is cruelty to animals. We are a creation, created by God. Ang mga hayop, creation din po yan. Ang tao, creation din po yan. Di po rin gusto ng ating Panginoon na magpatayan ng kanyang mga nilalang. Nagkaroon lang ng patayan nung magkasala si Adan at si Eva, ni-require ng ating Panginoon na maghain sila. Dahil sa pamamagitan ng pananampalataya, dahil sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Ano pong kabayaran ng kasalanan? Romans 6 verse 23, sabi po, for the wages of sin is death. O ngayon, sa mga tweet, kayo nagkasala, kailangan mo mamatay, pero merong namatay na isang kordero, pero kailangan niya po ibuhos yung dugo, no, para matubos yung ating kasalanan. Kaya nagkaroon ng patayan in the sense na sila po i-offer. Hindi po yung gusto mo siyang kainin, kaya mo siya papatayin, hindi po. Ang unang purpose ng Panginoon, because of their faith, based on the instructions of our God, ay kailangan na lang mag-ahin ng dugo, yun nga po sa hayop, upang matubos ang kanilang mga kasalanan. Pero kung meron tayong ibang purpose, lalo na sa panahon natin ngayon, tingnan nyo kung paano papatayin nyo po yung mga hayop. Di ko makalimutan ng bata po. Sabi ng nanay mo, patayin mo yung manok. Anong gagawin natin? Nakatali yung manok. Yung paa, taapakan mo sa isang paa. Sa isang paa mo. Yung pakpak, ipagsama mo yun, ano po, aapakan mo rin sa isang paa. Tapos tatapikin mo yung kanyang lieg, tatanggalin yung balahibo. Pagkatapos po, umiyak na yung manok, tapos po ay hihiwain mo yung lieg, kawawa nga naman. So that is actually cruelty to animals. So ito po ay mga ilustrasyon o simpleng mga paliwanag para makita natin na ganun nga, kawawa din po yung mga hayop. Buti na lang ngayon, inaalagaan na yung mga pusa, mga aso, kapag pinatay o kinatay yan ay nagiging cruelty rin yan sa animals. Minsan ay naalagaan na lang po yan
imbis na mag-adapt sila ng mga bata, kasi daw pag lumaki, matitigas ang ulo, buti pa yung hayop, ay maaari mo daw yan na turuan, o bagamat sila ay mga hayop, nakakasaya din po sa isang tahanan. So maging ang proverbio, ang kawikaan nagsasabi, ang matuwid na tao ay kanyang pinangangalagaan ang kanyang mga hayop, no? Subalit, ang masama ay siya'y mabagsik. So pag cruelty to animals, ito rin po na tumutukoy na kabagsikan po sa ating kapwa nilalang. So, American Journal of Epidemiology, 1984. In the 1960s, studies were carried out which demonstrated that the heaviest consumers of animal products such as meat, milk, cheese, and eggs have a total risk of cancer 3.6 times greater than non-consumers. So, mas mataas po ang risk ng kumakain po ng animal products compared po sa mga vegetarians o kaya po yung mga vegans. So, with the temporary destruction of all plant life during the flood, yung panahon ni Noah, and exhaustion of food supplies of the ark, an emergency arose that God met with permission to eat the flesh of animals. Ang tanong, question, did God allow any animal for consumption? Nung pinahintulutan siyang kumain sa Genesis chapter 9, ay alisin ang dugo, makakain mo ngayon yung mga gumagapang na mga hayop. Pero merong binigay na instructions sa Leviticus chapter 11 kung ano po yung malinis at marumi. So sa Leviticus chapter 11, verses 6, 7, and 8. And the hare, because he cheweth the cud, ito po yung rabbit, but divided not the hoof, he is unclean to you. Pero ngayon nakakalungkot, imbis na ang mga rabbit ay mga pet o mga alaga, ay ito po yung kinakain, pinapatay, inihaw. So, hindi po tayo judgmental, pag-aaral lang po ito. And the swine, ang baboy po, though he divide the hoof and be cloven-footed, yet he cheweth not the cud, he is unclean for you. So noon, ang basihan po yung kanilang mga paa kung may biyak o kung wala. So ito daw pong hare o yung tinatawag po natin na mga rabbit, ay sabi, siya yung umunguya nga po, ibig sabihin kumakain ng damo, hindi po na siya, wala siyang biyak sa paa. So hindi malinis. Ito naman baboy, may biyak nga sa paa pero hindi siya umunguya ng tinatawag na hindi kumakain ng damo. So sabi, he is unclean unto you. Di raw po malinis, sang-ayon sa Bible, ang baboy. Verse 8, of their flesh ye shall not eat, and their carcasses shall ye not touch, they are unclean to you. Ang kanila daw pong laman, huwag kakainin. Ang kanila pong patay na katawan, huwag mo rin nahawakan. Mamaya ay meron tayong example dyan sa Leviticus chapter 11 verse 8. So, a study was carried out at the University of Limburg. A grilled hamburger contains a few millions of a gram of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons. Ito nga po yung inag-usapan natin kanina na benzopyrene. Even though this is a very small amount, consumption of 2 hamburgers a day for 5 days provides enough to cause changes in the DNA cells in the blood. So yan po, no? Bagamat daw ay napakababa, no? Pero yan po ang sinasabi po na mabibigay, may dudulot sa atin. Ito po yung example lamang dito po sa grilled hamburger. Paano kung meron pang iba na kinakain na mga lamangkati? So Leviticus chapter 11 verse 7, and the swine ye shall not eat their flesh. So verse 8, nor touch their dead carcasses. Ano po yung kanilang hindi pinapahawak ng Diyos? Ang kanilang patay na katawan. Katulad ng nasa picture na ito, hindi na po siya itsurang baboy. Pero siya po ay bahagi ng baboy na namatay. Sabi po ng Bible, actually, huwag mong hahawakan. No? So, ito po yung mga instructions mula po sa Bible. Baka naman sabihin natin sa Old Testament po yan. Tapos sa New Testament, merong vision si Peter sa Acts chapter 10 na ipaliwanag po natin yon doon sa Health in the Bible and Vegetarian in the Bible. Pero sasabihin po natin ito ay yung pong vision ni Peter na siya'y patayin niya ang lahat po ng mga hayop sa kanyang vision at 12 noon doon po sa pinakataas ng bahay, ay hindi po sila literal po na tinatawag na hayop. Ang sabi po ni Pedro sa vision, sa kinausap niya ang Diyos, alam mo Diyos, sa mula't mula hindi ako kumain ng anumang common o kaya ay maruming pagkain. Nung pinaliwanag ni Pedro sa Acts chapter 10 verse 28, ang tinutukoy ng vision ay mga tao na hentil, hindi po mga Hudyo. So yun po ay simbolo lamang ng vision na binakita ng ating Diyos. Yung mga maruruming hayop doon na pinapakain ng Diyos kay Pedro ay mga
hentil o hindi Hudyo na sila rin ay nilinis na ng Diyos. Kaya nga po yung pabalita, si Apostle Paul, siya po yung apostle to the Gentiles, ay napaabot sa mga Gentiles katulad natin. Hindi tayo Jew by blood, hindi tayo Israelite by blood, pero tayo po yung mga Gentiles. Tayo yung olibo, na wild olive na idinugtong doon sa puno. No? Kaya ito po yung sinasabi. Sa trichinosis, ano po yung trichinosis? Ito po yung makikita po sa baboy. So, mataas ang bacteria content po ng baboy. So non-specific symptoms, feeling bad, poor performance, muscle aching, lethargy, swelling around the eyes, loss of physical drive that may due to long-term infestation with trichina. So ito po yung bacteria o microorganism na trichina. Ang sakit po is trichinosis. For the rest of life, the person continues to receive doses of inflammatory products and waste materials from the trichina worms in the body. So sa mga tweed ay nagiging parang uod itong trichina from a small microorganism, nagiging uod siya, tsaka trichina worms. Ano po sakit? Trichinosis. 7 out of 10 people who use pork products have antibodies to trichina organisms in their bloodstream. Majority of people are unaware of having a trichina infection. So yun po ang makakalungkot, hindi namamalayan ng mga tao, majority daw ay sila ay merong trichina infection. So harmful aspects of pork. Ano naman ang makakasama sa pork o sa baboy? So high fat content, napakataas po ng taba ng baboy. It presents in much higher proportion of fat than other red meats. Kumpara sa ibang mga red meats, yun nga, pinakamataas po ang fat content o bad cholesterol o total cholesterol po ng baboy. Harmful substances, ano po? Contains more histamine, provokes allergies. Kaya umiinom po tayo ng antihistamine dahil nga po sa histamines o mataas daw po ang histamine ng mga baboy. At tyramine, which is magbibigay po ng mataas na high blood o hypertension, and hypoxanthine, additive stimulant than any other meat. Ano ba po? Cancer, regular consumption of pork and its derivatives. Cirrhosis o pagtigas ng ating pong liver. Alcohol consumption is not the only risk factor for liver cirrhosis, but pork as well. This may be due to its high content of non-protein nitrogenous compounds, which must be metabolized by the liver. So anyway you slice it, it's all pig. Kahit anong forma po niya, katulad ng mga nakikita nyo, yan pa rin po ay pork or pig o kaya swine na sinasabi po sa Leviticus chapter 11 verse 7. So Bible calls it abominations. So ngayon, dadako tayo sa tinatawag na seafood. So ito po yung mga abomination din po. So makikita natin ng clams, makikita natin ng crab, makikita rin natin ng shrimp. Ito po ay unclean animals based on the Bible. So seafoods, major source of food poisoning. This is commonly cleared by seafood specialist shellfish include salmonella, cholera, vibrio, and hepatitis A virus and other pathogenic microorganisms. 1 out of 4 cases of toxic infections result from the eating of clams, crabs, oysters, scallops, prawns, crayfish, shrimps, and other seafoods. Yan po, no? Ayon sa mga researchers. Ito pong crab. All crustacean and mollusk shellfish have no scales. So kung wala po silang kaliskis, unclean animals po sila and are therefore unclean. Mollusks include clams, mussels, oysters, and scallops. And crustaceans include crabs, lobsters, shrimp, prawns, and crayfish. So yan po ang categories. Na? Cockroaches of the sea. Kaya meron po mga hayop na ganyan. Nilalang din po sila ng Panginoon. Meron po silang purpose. Sila po yung pinaka-cockroaches of the sea o kaya po ay mga scavengers. Kaya nga pag kumain ka ng tahong, minsan merong mga buha-buhangin, merong nakuhang dumi na parang ugat na kung minsan ay parang merong maliliit na mga plastic na nakuha. Kasi sila po ang scavengers o tagapaglinis po ng dagat. Katulad ng baboy, scavenger po na siya. No? So initially created by God to act as cleansing agents for natural water sources. And these creatures have a great ability to absorb pollutants but not becoming sick. However, they can pass on those pollutants to human beings who eat their flesh. Kaya kung sila po ay hindi sila namamatay, bagamat sila ay kumakain o nakaka-consume ng mga tinatawag na mga maruruming bagay dahil nga sang-ayon sa
pag-aaral na ito ay mga cleansing agents po ng ating Panginoon sa kanyang paglalang. Pero kapag sila po ang kumain niya na hindi po sila nagkakasakit. Dahil yan nga ang purpose po ng ating Diyos para sa kanila. Pero pag sila yung kinain natin, tayo po ay magkakasakit. Yun po ang paliwanag doon. Cockroaches of the sea continued. Waste collectors of viruses, bacteria, parasites, and toxic waste materials. And the toxins, however, are remain in the flesh of the shellfish. The toxins may lead to blood poisoning and death. Kaya kung ito'y nakain po natin, dahil hindi pareho ang disenyo ng ating katawan sa kanilang mga katawan at hindi rin pareho ang disenyo ng pagkain natin sa kanila at sa atin based on the creator of the Bible, no? O sinulat sa Bible. So the diet of Babylon or the king's meat. So ano pong nangyari sa mga clean animals? Sa Newsweek po, no, ito po ay meron pong isang o dalawa na mga issues na binigay. Can this meat kill you? The E. coli threat, it's worse than you think. So, E. coli, yung sinabi kanina, Salmonella and E. coli, kapag hindi po siya luto. Bagamat merong heat-loving bacteria, kahit iluto mo yan, ay yun pa rin sila. And then dito po sa bandang kanan, Newsweek uli, mad cow's disease. So ano po nangyari sa mad cow's disease? Ang ayon po sa pag-aaral, ang baka pinakain po ng kapwa hayop. Yung pong bone meal, giniling po nila yung buto ng tupa at pinakain po sa baka, nagkaroon po ng mad cow's disease, no? And your brain on prions, ito po, normal human tissue sa bandang kaliwa, and with the spongy texture of VCJD, ito po nga yung tinatawag po na virus po ng mad cow's disease, no? Ito pong virus na Creutzfeldt-Jacobs disease nga po, you know? So what about products that produce from diseased cows? Ano ba ito po nga yung gatas, yung keso na makuha na galing nga sa mga may sakit na hayop. Kaya makikita natin ang tendency ngayon ay maging vegan tayo balang araw, no, sa disenyo po ng pagkain ng ating Diyos, dahil nga darating ang panahon sa langit na bayan, doon tayo kumakain sa Tree of Life, sa Revelation chapter 22 verse 2, ay wala na pong luto talaga doon. Wala nang mga patayan. So, ito po yung preparation para po sa susunod na buhay. So, question. Since plant foods have so much polluted with herbicides and insecticides, how is it safe to eat then? Sabi nila, in-spray po yan ng herbicides, ng pesticide, insecticides. Totoo nga naman po yun, in-spray. Pero merong mga spray na ginagawa po ngayon na tinatawag na water-based. Naulanan niya ng 1, 2, 3 araw ay nawawala. Kaya anong ginagawa po ng mga farmers? Nag-i-spray muli. Kasi nga po, water-based o kaya po ay nalusaw na, nawala na sa tubig. Anyway, kailangan pa rin po nating linisin, hugasang mabuti po yan. So, kita po natin dito, number 2 na agad, nawala yung number 1. The animal's body not only contains poisons but also additives, preservatives, antibiotics, and hormones which you will never find in plant food. Ito po yung comparison. Number 3, more than 50% of antibiotics of the medical supplies are sold for poultry uses. Great amount of antibiotics are used for the prevention of diseases. However, most of the antibiotics were left in the egg, milk, and also the flesh of the animal's bodies. O yan po ang comparison. So, kung babalikan po natin, number 1, the position that we gain in one bite of vegetables is far less than we gain in one piece of meat. The animal's body not only contains poisons, but also additives, preservatives, antibiotics, and hormones, which you will never found in plant foods. And more than 50% of antibiotics of the medical supplies are sold for poultry uses. Great amount of antibiotics are used for prevention. So, and so on and so forth. Ito pala ay halos pareho lang, no? Yung 1, nandun po napunta. Yan. Statistic, research in USA, 3 groups: meat eaters, vegetarians, and vegans. So the ratio of the chemical contents in the body, kung ikaw ay meat eater is 15, kung vegetarian is 5.5, kung ikaw ay vegan ay 1. Yan po, chemical content sa katawan. So conclusion, although vegan is still affected by the agricultural pollution, yet the chemical content is in a vegan's body are only very minimal. No po? So maliit lang po. So nasa sa inyo po ang choice kung ano pong gusto niyo po dito. Anyway, yan po ang statistics. No? Tayo ay dadako sa susunod na pag-aaral natin
paliwanagan po tayo ng ating Panginoon sa pag-aalaga ng ating katawan. So nawa sa gabing ito, marami po tayong natutunan, hindi po tayo nagiging judgmental, hindi natin ginagawang issue ang pagkain para sa kaligtasan, kung hindi, ang ano po ang disenyo ng ating Diyos upang gumanda ang ating kalusugan, maging mahaba ang buhay natin na hindi tayo sakitin, upang tayo rin ay magamit po sa tinatawag na pagpapalaganap ng pabalita at maging malinaw po ang ating mga kaisipan sa mga bagay na makalangit. Marami pong advantages, moral advantages, physical advantages, spiritual advantages, no? Marami po ang pagiging vegetarian compared po sa yung tinatawag na animal-based na pagkain. So ganito po ang ating pag-aaral sa gabing ito at wawakasan po natin sa isang panalangin. Ama naming banal na nasa mga langit, salamat po sa pagkakataon na kami nakapag-aral ng inyong mga salita at ganoon din po sa gagham na paano po ang inyong disenyo sa tao sa pasimula ay siya pong pinakamabuti sa lahat. Nawa ito po ay aming maunawaan at ito po ay aming masunod sang-ayon sa inyong biyaya at kalooban. At bagamat umiiksi ang buhay namin, sang-ayon po sa banal na kasulatan ay 7 ay nawa ito po'y magamit namin para sa paglilingkod sa inyo. Tulungan niyo po kami na maunawaan namin ang inyong mga salita at tulungan niyo rin po kami na makasunod sa inyong mga instructions. Patawad po sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Pagpalain niyo po ang programang ito. Pagpalain niyo po aming mga tagapakinig, tagapanood at ganoon din ang taga-subaybay. Alang-alang po lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So hanggang dito po, nagpapaalam na po ito inyong lingkod, Brother Rolando La Paz na nagsasabi, stay safe and God bless everyone. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, ingat po tayo lagi at alalahanin natin ang katawan ang siyang templo ng banal na Espiritu, nagmumula sa Diyos at siya po nagmamay-ari sa atin by creation and by redemption.